Makasaysayang araw po, it's showtime! 123 years ago, July 17, 1892, alas 7 ng gabi. Sakay ng Vapor Cebu, dumating si Rizal sa isla ng Dapitan, Zamboanga del Norte. Nararamdaman niya, napakalungkot ng dalampasigan. Tila madilim ang buong paligid at tanging ang liwanag lamang ng sera ang nagbibigay liwanag sa kapaligiran na puro damo. Sinalubong siya ni Kapitan Don Ricardo Carnicero y Sanchez, komandante politiko-militar sa lugar, at ang kura paroko, ang esuitang si Padre Antonio Obac. Pinapili siya ng titirhan, sa kumbento o sa bahay ng komandante. Kung sa kumbento siya titira, kailangan niya munang sumulat ng dokumento na itinatakwil ang kanyang mga isinulat, mangumpisal, maging relihiyoso, at kumilos na tulad ng isang Espanyol. Pinili niyang tumira kay Carnicero. Sa pagtira ni Rizal sa bahay ni Carnicero, sila ay naging matalik na magkaibigan. Nang bumili siya ng parang lucky pick na numerong 9736 sa loterya kasama si Carnicero at isa pang Espanyol, nanalo sila ng ikalawang gantimpala. Rizal, most famous Pinoy Lotto winner? Pwede. At sa kanyang share na 6,000 pesos, binayaran niya ang kanyang mga utang, bumili ng lupa sa tabing dagat sa Dapitan upang magsaka, at kung saan din siya nagtatag ng libreng paaralan at klinika para sa mga mahihirap, at ang natira ay ibinigay niya sa pamilya. Dahil bored siya, sinabi niya marahil, bakit hindi ko nalang gawing exciting ang bayan na ito? Gumawa siya ng iba't ibang hugis ng bahay at sinubukang mag-inhinyero at gumawa ng dam upang umagos ang malinis na tubig mula sa kabundukan patungo sa kanyang lupaing tinawag niyang Talisay. Nang bisitahin siya ng kanyang paboritong guro sa Ateneo na si Padre Francisco de Paula Sanchez, gumawa sila sa plaza ng isang relief map ng Mindanao upang ituro ang isla sa mga tao. Magiging inspirasyon ito para sa relief map ng buong bansa na itatayo sa Parque Rizal, Luneta. Kahit kumikita sa kanyang mga pananim, hindi siya nagdamot. Lumikha siya iba ng mga mangangalakal ng abaka at nag-iwan pa siya ng makinarya mula sa ibang bansa upang magamit nila. Nangolekta ng iba't ibang species ng hayop at insekto na ipinadala naman niya sa Europa. At dahil mga bagong tuklas pala niya ang ilan sa mga ito, ipinangalan ng mga ito sa kanya. Draco Rizali, isang butiki; Rhacophorus Rizali, isang palaka; at Apogonia Rizali, isang salagubang. Kwento ni Dr. Ambeth Ocampo, sumulat si Rizal sa mga kapatid upang magpadala ng mga lambat. Kahit na sila ay nasa tabing dagat, walang marunong mangisda sa Dapitan. Nang dumating ang mga lambat, napagtanto niya, hindi rin siya marunong mangisda, kaya sumunod na nagpadala na rin si Rizal ng magtuturo sa kanilang mangisda. Nang iwan niyang Dapitan patungo sa kanyang kamatayan noong 1896, nag-iiyakan ang mga tao. Iniwan niyang Dapitan na mas makulay at maunlad. Madalas na hindi na ituturo ang mga taon sa Dapitan ni Rizal ang kung tutusin pinakaproduktibo at pinakamahalaga, sapagkat lahat ng magagawa niya doon kung nabigyan siya ng pagkakataong maglingkod sa bayan at itatag ang bansa ay nagawa niya roon. Pwede palang baguhin ng isang tao ang bayan, isang one-man NGO. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.